puntahan natin ang lower house. Yan. Meron po kaming tinatanggap dito na live feed. So ipakita natin, although kakapain lang po muna namin yan ha. Dahil sabi ko nga sa inyo kanina, pinababantayan po namin ang lower house. Dahil kahit hindi po aminin, ay parang lumalabas naman po talaga na meron pa rin usapin doon. Kahit na sinasabi na po ng mayorya doon na status quo, ay parang at least valid pa rin yung sentiment ng iba doon. Yes. Kaya natin ito binabantayan. So pakinggan po natin, at least silipin natin ng konti ito. Congressman Ace Marcos. It's just that the Speaker wanted to accommodate all queries coming from our media friends. No? In this case, kasi nga medyo mahigpit o hectic yung schedule ng ating Speaker. Kaya he asked me to be his spokesman on certain issues, and which I am willingly accepting. At ako naman hanggang sa makakaya natin, yun ang aking gagawing tulong. Hindi lamang ito kay Speaker, kundi tulong ito para sa ating institusyon dito sa House of Representatives, na kung saan dito ako nanggaling. How about sa usapin, sir, ng change of leadership daw po dito sa Kamara? Okay, yung change of leadership, isa ring mainit na issue yan. Pero nakita naman natin na ito will die a natural death. Ika nga, no? And this has not actually crossed the border of getting the interest of the majority of the members. In fact, nagpakita ng suporta ang mayorya, no? More than the majority. If the majority is 50%, I think it's even more than that number that the members signified their support, no, for the Speaker or the leadership of Speaker Martin Romualdez. Hanggang ngayon, nananatili ang mayorya ng membro ng Kamara na sumusuporta sa programa at sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. Wala rin planong mag-resign? Walang plano mag-resign, walang planong pagtatanggal, at wala ring plano na magkaroon ng palit ng liderato dito sa mababang kapulisan. Pero hindi naman po alarming na nadadagdagan yung mga kongresistang nagsasalita against the House Speaker? Well, kung yung napapansin nyo, yung mga nagsasalita, ito naman talaga ang kanilang role na bilang membro sa minority, no, at nasa oposisyon. Wala naman akong nakikita at naririnig na a member of the majority has spoken against the Speaker or question the leadership of this Speaker Martin Romualdez. So nakita natin na part of the dynamics of a democracy, and magkaroon ng ganyang klaseng palitan ng ng opinion, palitan ng kuro-kuro, at palitan ng haka-haka. No? Maraming ganyan. Ito ay pagpapatunay na buhay ang ating demokrasya sa ating bansa. So, bilang ng sumusuporta kay Speaker? I don't have the exact numbers now, no? But so far, ganito na lang. Ang tingnan lang natin kung ilan yung maingay na nagsasabing may palitan ng liderato. Siguro wala pang 10 yun. So you do the numbers, do the math, you will see na medyo mayorya. No? At if I will make an estimate, I think it's about 90% still supports the leadership of Speaker Martin Romualdez. Sir, sa social media kasi maraming rin nagko-comment na parang gusto rin nila na palitan niyo sa Senate, palitan din niyo sa House. Pero yung mga lawmakers nga sabi niyo, supporting naman of the Speaker. Ano yung nakikita ng mga lawmakers na maaaring hindi nakikita ng mga ordinaryong tao kung bakit tuloy pa rin yung suporta kay Speaker? No, I think the question is, ano ba yung nakikita ng mayorya ng membro ng Kongreso na kung saan ay nagsusuporta sa liderato ni Speaker Martin? No? Hindi natin dapat intindihin yung nakikita ng iba na walang ibang ginawa kundi magbatikos. No? But again, we welcome that. No? Kasi kasama nga yan sa demokrasya natin. Talagang parang mapatunayan na merong buhay na demokrasya sa atin. We accept criticisms. We as politicians, we are vulnerable to issues, negative or positive. And especially now, in the advent of social media, maraming kumakalat na fake news. Marami sa ating mga kasamahan dito ay biktima nito. Ako, isa na nga ako doon. Naninindigan ako na dapat talaga tingnan natin at isolve yung problema sa pagpapakalat ng fake news sa ating bansa. Sir, for the record, Speaker Martin will not resign. He will not step down? There's no reason for the Speaker to resign or step down.
the clamor is not among the members who gave their full trust and confidence in him. Majority of the members of Congress has again thrown their support to him, believing in his leadership. So yung gusto lang na magkaroon ng palitan yung nasa labas. Sino ba yung nasa labas? Di ba? Remember, the members of this chamber represents their respective districts. And majority of the people in their respective districts has given their full trust and confidence to their representatives. And the representatives has given their support to the Speaker. So, isang matibay yun na rason para manatili ang ating Speaker sa liderato. Yung Ugong sir kasi bababa daw siya, magre-resign daw siya. Yun ang hindi ko naman, honestly, wala akong narinig na merong ganon. No? Kung meron man, it makes no sense sa akin. No? It doesn't really make sense. Kasi bakit? No? Habang 90% ng kasamahan mo ay naniniwala at sumusuporta sa iyo, then you will resign. Bakit? Di ba? Sir, how does the Speaker lang feel about? Kasi parang yung mga critics ng administration, siya yung ginagawang face. Parang siya yung main target nila. Parang the rest na nasa number 2, number 3, parang siya lagi yung inuuna. Does he feel upset about it? Is it upsetting at the least, or does he need does he feel the need to, strike back or something? No, in fairness to the Speaker, he has not had any thought about getting back at those people who are criticizing him. Sabi nga niya, this is democracy, kasama yan. And as politicians, including me, especially me, bilang isang speaker, talagang vulnerable sa ganyang mga targets, especially those who actually doesn't like my style of leadership. Diba? May ganun talaga. Yung iba nga dyan, nagkikreate lang ng issue, nagbabatikos lang para lang may masabi. No? Kaya nga, we always say that, once you say something, it has to be substantiated by proof of evidence. Huwag kayong kasi otherwise hindi na tayo iba sa showbiz. No, I have nothing against our friends in the showbiz kasi alam mo sa showbiz merong ganyang kwento di ba? Minsan gumagawa lang ng konting intriga yung mga talent managers para lang magkaroon ng project yung kanilang mga But we do not criticize that because yun ang kasama sa industry. In our case, we cannot do things like that because kailangan truthful tayo sa tao. Kailangan tama ang sinasabi natin. Dapat may basihan ang sinasabi natin. So, sir, as the spokesperson of the House Speaker, will you be the one to strike back for the House Speaker? Kasi tahimik siya, di ba? Hindi siya sumasagot. Will you be the one? No, he was, in fairness, he's professional about all these criticisms. Kasama nga daw yan, sabi nga niya. Kasi we're all vulnerable to that. Ako, I've never actually, thought of getting back at anyone, especially those who criticize me. In fact, gusto ko nga makilala kung sino yung mga nagkikriticize sa akin. O yung bumabati ko sa akin. Kasi karamihan ng bumabati ko sa akin ayaw magpakilala And they're using pseudonyms, diba? Or medyo fake names. No? Kaya nga, ako, ang paniwala ko talaga, malalampasan natin itong mga isyong ito. And we will get down to the bottom of this. The Speaker has given his instructions to the House leadership na tingnan natin ito at imbestigahan mabuti ito. Gumawa tayo ng hakbang para ma-reforma natin yung mga nakita nating may mga pagkakamali. Sir, what will be your style as the spokesperson of the Speaker? Will you answer all the issues o pipili ka lamang na mga dapat sagutin in behalf of the House Speaker? If the Speaker is not available on any issue you'd like to ask him or to seek clarification on, ako ang kontakin nyo. Pwede nyo akong makausap anytime. Wag lang yung naglalaba ako. Just to clarify. Sir, nilalagay lang sa card spokesperson ba? Ayun. Sir, just to clarify. Actually, hindi ko pa alam Hindi ko pa alam kung ano Sir, ano magiging difference ng role mo saka ng role ni Atty. Princess? Okay, si Atty. Princess kasi is the designated spokesperson of the House of Representatives. No? She will speak about... Ayun. So, si former Congressman Ace Barbers na pala ang spokesperson
ni House Speaker Martin Romualdez. May spokesperson Iba yun na talaga siya. si Princess or si Princess Abante, Attorney Princess Abante ay for the HOR. Sa buong Yan, House sa House of of Representatives. Sa Representatives. Kamara po siya. Anyway, for me, this is really novel, para magkaroon ng spokesperson. Ngayon lang ako nakarinig Ang ng isang, tama ba? speaker. Yeah, Parang kasi ngayon lang si ako speaker nakarinig. should be able to speak. Touche! Yeah. Sabi nga, Diba? Pero maintindihan natin, Siyempre, baka kasi merong ibang gampanin, kaya kailangan may tagapagsalita, Sige, I mean, we're just joking, Pero, kasi siyempre, na-expect natin pag-speaker, nakapag-speak, Inulit ko na naman yung joke na yun. Pero, usually, dinedelegate sa mga deputy and stuff, So, nagulat ako na, because we all know that isa ring suki natin, si former Congressman Ace Barbers ay former na. Oo. So, kaya nakakagulat na magkakaroon siya ng role ng biglaan, Oo. I'm sure na bigla rin ng mga HOR representatives dyan, So, mga kapatid, we'll just give you an idea, kung bakit bigla namin pinasok yan. Kasi nga po, sinasabi namin sa inyo, na-adjourn na po kaninang hapon ang session. Kaya kahit na kumbaga, sa naiintindahan, ang pakiramdam po ng lahat na nagko-cover doon, pati kami nasa newsroom, ay wala na magaganap or status quo na. Kasi na-adjourn na Yes. Kahit na may mga usap-usapan, adjourn na, so wala muna. Kumbaga, bukas na natin pag-usapan yan. Pero hindi nga po nangyari. Kaya nagulat kami at sinabi nga ng mga reporter na kausap namin kanina na sila nagpa-pack up na rin. Pero turns out, they stayed at nag-a-ambush sila ngayon. May ipapa-interview daw kasi. Oo. Tapos yung pala, si Congressman Barbers yun. Okay. Pero, So, isipin nyo na lang kung yung ganun po ang mga ganap ngayon dyan. And before that, hindi ko lang kung ready na sila. Pinapahanap ko po kasi nagpatawag yung yung House leadership kanina sa office or sa tanggapan po ni House Speaker yung mga liderato na sa status quo at gusto ko lang po i-point out sa inyo na may katabi siya doon. Kaya kung gusto sanang hanapin ng mga staff natin para mapakita because that's really very key. Hinahanap pa daw nila pero sa totoo lang kahit di nyo hanapin sa desk yan, nasa Facebook at YouTube na po natin yan kung lahat tayo ay nagbabasa bilang mga taga-newsroom. So, nandun yan, katabi niya po si Sandro Marcos. Okay? Oo. I think importante kasi na narinig din natin yung sinabi ni Congressman Ace Barbers kasi medyo matagal, ilang araw na rin na mainit yung usapin at yung tanong kung mananatili ba si Representative Martin Romualdez bilang House Speaker o hindi. Especially after nung pagpapalit ng liderato sa Senado. Kung susunod na ba? Pero kanina malinaw naman yung sinabi ni Congressman Barbers. Again, inuulit po namin, aside from sa mga joke tsaka punchline na sinabi namin, basically, ang katotohanan dyan, naka-adjourn siya, so wala namang pwedeng magkaroon ng kudeta or whatever dahil walang botohan na magaganap. At saka, nagtapos po yung araw sa Kongreso. In all fairness, sa kampo po, nung nakaupo ngayon, sabi nila ay may numbers pa. Kumbaga, sabi nga nung sa tansya po ng mga insider ay sa 200 versus 100. Parang ganun yung labanan. 90% daw ang sabi kanina. So parang yun yung nire-reiterate ni former Congressman Barbers sa kanya pong ambush interview, mga kapatid. So, yun lang po. Gusto lang namin na nakalatag po yan para po pag kinausap natin si Amy at Diane sa ating mojo doon. Ang tatanungin natin sa kanila, Amy, kala ko ba uuwi na kayo? Ba't kayo nandyan? Bakit? Anyari? May ganap pa ba? Yes, Jovi, Chiki Base, tama nga naman yung sinabi nyo. Akala namin adjourned na yung mga meetings today, pati yung mga budget briefing na nangyari ngayong araw. Pero nagkaroon ng sunod-sunod na statements nga dito sa House of Representatives. Nagsimula nga yan dito kay Representative Paulo Ortega, kung saan nga sinabi niya na hindi naman daw kasi mag-step down or hindi naman daw magre-resign si House Speaker Martin Romualdez sa kanyang post bilang House Speaker. At yun nga rin, after nyan, bigla namang inilapag ni Representative Kiko Barzaga
na magre-resign naman daw siya sa NUP at magiging independent member na nga lang daw siya ng minority group. At yun nga, naging usapin ito dahil isa pa sa mga naging controversial niya sinabi, dapat nga raw investigahan si House Speaker Martin Romualdez patungkol sa mga issue ng flood control projects. At dahil nga daw para sa kanya, no, medyo imposible naman daw na walang involvement si House Speaker patungkol dyan. At yun na nga, ito nga, na-introduce na sa atin si former Congressman Ace Barbers na siyang tatayo bilang spokesperson naman ni House Speaker Martin Romualdez. At nalinaw niya naman na bukas naman daw ang Office of the Speaker at siya nga bilang spokesperson ni House Speaker Martin Romualdez na makipag-usap dito kay Representative Barsaga patungkol nga sa mga issue na yan. Dahil aniya, wala naman daw nagiging political involvement itong si House Speaker Martin Romualdez at patuloy lang din naman daw ang pagtatrabaho niya at nilinaw niya na rin na wala ngang any signs or any reason kung bakit nga raw ba mag-step down itong si House Speaker Martin Romualdez. Amy. And yun nga yes. Hi. Amy, syempre kasi pag nakikita ka namin, das na nandiyan ka sa HOR ngayon, di ba, Mase? Parang walang katao-tao na Yun na nga. No? So, parang lang, I'm sure kasi nandiyan ka sa tahimik na area. Tanong lang namin, meron ka bang knowledge? Yung alam mo lang, kung may tao ba sa opisina ni Speaker o kaya yung mga congressman ba ay nasa mga kanya-kanya mga tanggapan pa nila? Well, Two buildings yun baka malito ka. Okay. Yes, nandito tayo ngayon sa may North Wing kasi dito nga nangyari din yung ambush dun sa may medyo harap ko. Medyo lumayo lang dahil nga nagkaroon tayo ng ambush interview kasama itong si former Congressman Ace Barbers. So, kanina napadaan na rin tayo dun sa Office of the Speaker. Actually, lang to, kasama ng mga House media at yun nga, medyo wala na kasing tao. Pero napapansin kasi namin na hindi pa talaga tapos. Medyo may vibe na yun pag parang gut feel ba ng media na talagang tuloy-tuloy pa yung araw. So marami pa rin dito members of course ng House media at may ilan pa kasing mga kongresista na nakikita rin dito sa North Wing, pati na rin sa South Wing ng House of Representatives. Kaya ayun, naging tuloy-tuloy. At yun nga, nasabi nyo na rin naman kanina, nabanggit kasi sa amin na may ipapakilala raw sa amin. At yun nga, nakilala natin si spokesperson, si Office of the Speaker, spokesperson Ace Barbers dito ngayong araw. Pero Amy, ako curious lang ako bakit kailangan ng spokesperson? ng House Speaker? Well, most likely, di ba? Well, hindi pa natin talaga nakukuha yung actual reason why. Pero di ba, nasabi na rin kasi dito na may difference pa rin kasi yung trabaho niya with Attorney Princess Abante na spokesperson naman ng House of Representatives. Siguro tinitingnan na rin natin dahil napakarami na nga rin na nagiging plano ng House of Representatives dahil bukod sa budget briefings, meron din namang mga sabay-sabay na organizational meetings sa iba't ibang komite dito sa Kamara. Kaya siguro kinakailangan na rin ng person para nga ma-address yung mga issues lalo na kasi ngayon nga kumalat na meron nga daw pagpapapalit sa leadership ni House Speaker Martin Romualdez. At yun na nga rin. Pwede ba ako sumagot, Mase, sa tanong mo? Yes. Well, matagal ko nang kilala si spokesperson. Ace Barbers. Ace Barbers, Amy. If ever, ilan na rin yung nasaksihan niya ng mga change of leadership dyan. Totoo din naman. Mula nung sinigsimula nila Pinoy Altogether. Sa kanila, Amy Marcos dati. Same batch no, yung mga second generation ng mga political families. Nakita nila ilang beses yan, yung mga struggle for power, sabihin kung sino yung magpapalit. So, kung meron mga experience to do that sa kanila, tama ang tinawagan si Speaker. Si Speaker talaga. Si Congressman Ace Barbers. Tama. Kasi lalo kilalang anak yan ng dating lakas stalwart. Ang dating Senador Barbers. Hindi to prop him up. Sinasabi ko lang po, marami na, sa tagal niya ng pabalik-balik sa lower house, alam niya na yung gawin. Kabisado, kumbaga. Kabisado na yung hindi mga na mag-learn the happenings ropes. dyan. Yan. So, hayaan mo natin si Amy magbantay sa 3 building na dapat niyang i-check. Kasi nandyan pa pala sila Oo, kasi North and South North and South Wing. Tapos meron pang gitna kung saan naroon yung office speaker. 3 yung binababantayan natin. So, hayaan muna natin. Amy, thank you very much for that report. Salamat, Amy. Thank you, Amy Atienza. Grabe yung mga beat assignments, Meron Pagabihan. Meron pagkukuhanan ng food doon. Yeah.
May Yung po pinapakita namin ha. kantin. Yung pinakita po na video ng mga staff namin that's file, nakita nyo nandun pa si si Stella Kimbo. No? Oo nga. Tapos na rin Ano pa naman siya. si- Unless spokesperson na rin ba siya? Ay! Baka about budget. Hindi. Ito po yung sinasabi namin kanina no, na ini-introduce ko doon sa conversation na mga litrato po from the House leadership nang nagkaroon nga po ng pulong o kaya ay pagpunta ng mga ng mga sinasabing mga loyal o kaya ay papakita ng suporta kay House Speaker po kaninang mukhang mukhang middle of the day po. Yeah. So yan. Mga 5 hours ago Yes. pinost. Yan po Oo. ay of course, syempre iba hinahanap. Marami nagko-comment hinahanap parang bakit nasaan yung 200 plus. No, pero actually mga leadership yun eh. Tapos nandoon nga po si Congressman Sandro Yeah, Sandro Marcos. Ano po? Pamangkin niya. Exactly. Sabi ko nga, hi, Oo. Tito. Pero basahin ko lang yung post ni Paulo Ortega na Okay. caption dyan sa picture na yan. Ang sabi niya, the house stands tall because its foundations are service, sacrifice, and solidarity. Oh, So Yun. yun. Oh. Yes, solidarity. Pag sinabi kasing solid, majority.